Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, kabuhayan at hanap buhay sa ating komunidad. Hulaan mo ang hanap buhay. Bakit mahalaga ang mga taong nagtatrabaho? Ano ang tawag sa mga gawain na pinagkakakitaan ng tao? Ang mga taong nagtatrabaho ay may kabuhayan. Ngayon, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng kabuhayan at ano ang iba't ibang hanap buhay sa ating komunidad. Ano ang kabuhayan? Ang kabuhayan ay tumutukoy sa mga gawain ng tao upang kumita o magkaroon ng ikinabubuhay. Ito ay tinatawag ding hanap buhay. Ang kabuhayan ng mga tao ay nakadepende sa kung anong likas na yaman ang mayroon sa kanilang lugar. Iba't ibang uri ng hanap buhay sa komunidad. Pagsasaka, pagtatanim ng palay, gulay, prutas. Pangingisda, panghuli ng isda at iba pang lamang dagat. Pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng baka, baboy, manok at kambing. Pagtitinda, pagbebenta ng mga produkto sa tindahan o palengke. Paglilinis o serbisyo, gaya ng driver, karpintero, kasambahay o tagalinis. Paglilingkod, mga guro, pulis, nurse, sundalo, doktor o mga kawani ng gobyerno. Anong hanap buhay ang madalas mong nakikita sa inyong lugar? Paano nakatutulong ang mga taong may hanap buhay sa kanilang pamilya? Ang masipag na si Mang Nardo. Si Mang Nardo ay isang magsasaka. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang magtanim at magdilig ng palay. Kahit mainit o umuulan, patuloy siyang nagtatrabaho. Dahil sa kanyang kasipagan, may pagkain ang kanyang pamilya at may perang pambili ng kanilang mga pangangailangan. Ano ang hanap buhay ni Mang Nardo? Ano ang ginagawa niya araw-araw? Bakit siya tinawag na masipag? Ano ang natutunan mo sa kwento? Ang kabuhayan ay ang mga gawain ng tao upang kumita o mabuhay. Ito ay nakatutulong upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya at komunidad. Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Ang tawag sa mga gawain ng tao upang kumita ay: ang magsasaka ay nagtatrabaho sa. Ang mangingisda ay humuhuli ng. Ang guro ay may hanap buhay sa larangan ng. Ang hanap buhay ay mahalaga dahil. Gawin natin,
Iguhit mo ang hanap buhay na madalas mong nakikita sa inyong lugar. Laging tandaan, ang kabuhayan ay paraan ng mga tao upang kumita at mabuhay. May iba't ibang hanap buhay sa bawat komunidad tulad ng pagsasaka, pangingisda, pagtuturo at pagtitinda. Ikalawang araw, sektor ng agrikultura at ang mga hanap buhay dito. Sino ako? Hulaan ang larawan sa pamamagitan ng mga clue. May hawak akong araro at nagtatanim ako ng palay. Sino ako? Ito ay magsasaka. Araw-araw akong pumapalaot sa dagat upang manghuli ng isda. Sino ako? Ako ay mangingisda. Ako ay nag-aalaga ng mga baka, manok at baboy. Sino ako? Ako ay mag-aalaga ng hayop. Sila ay bahagi ng sektor ng agrikultura. Ngayon, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng agrikultura at bakit mahalaga ito. Saan nanggagaling ang ating pagkain? Sino ang nagtatanim ng mga palay at gulay? Ano ang agrikultura? Ang agrikultura ay ang pangunahing gawain ng mga tao sa kanayunan tulad ng pagtatanim, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Ito ay tinatawag ding pagsasaka o paghahayupan. Ang agrikultura ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkain, hanap buhay at produkto sa ating komunidad. Iba't ibang uri ng hanap buhay sa sektor ng agrikultura. Pagsasaka, pagtatanim ng palay, gulay, mais at prutas. Pangingisda, panghuli ng isda at iba pang lamang dagat. Pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng baka, baboy, manok at kambing. Pag-aalaga ng pananim, pagtatanim ng halamang ornamental at halamang gamot. Mga kagamitan sa pagsasaka at gamit nito. Araro, pangbungkal ng lupa. Kalaykay, pantanggal ng damo o pantasa ng lupa. Pala, pangsakay o pantabon ng lupa. Karit, pamputol ng damo o palay. Timba, lalagyan ng tubig o pataba. Ang agrikultura ay tumutukoy sa pagtatanim, pangingisda at pag-aalaga ng hayop na nakatutulong sa kabuhayan ng mga tao. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Iguhit ang iba't ibang kagamitan na ginagamit sa agrikultura at isulat sa ibaba kung anong gamit nito. Laging tandaan, ang agrikultura ay mahalagang bahagi ng ating kabuhayan. Sa sektor na ito, may mga magsasaka, mangingisda, at mag-aalaga ng hayop na nagbibigay ng pagkain at kabuhayan.
Ikatlong araw, mga produktong agrikultural sa pagsasaka at paghahalaman. Hulaan mo ang ani. Ito ang halamang kung saan nagmula ang bigas. Ito ay palay. Ito ay prutas na kulay dilaw. Ito ay isang mangga. Ito ay gulay na kulay lila. Ito ay talong. Napakaraming produkto mula sa agrikultura ang ating nakikita araw-araw. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito at saan ito nanggagaling. Ano ang produktong agrikultural? Ang mga produktong agrikultural ay mga bagay na nakukuha mula sa pagsasaka, paghahalaman at pag-aalaga ng hayop. Ito ang pinagmumulan ng ating pagkain at mga gamit sa araw-araw. Mga produktong agrikultural mula sa pagsasaka. Palay, ginagawang bigas o kanin. Mais, ginagawang pagkain at pakain sa mga hayop. Tubo, ginagawang asukal. Mga gulay tulad ng talong, okra at kalabasa. Prutas tulad ng mangga, saging at pinya. Mga produktong agrikultural mula sa paghahalaman. Halamang ornamental, pandekorasyon sa tahanan tulad ng rosas o gumamela. Halamang gamot para sa kalusugan katulad ng lagundi, oregano at bayabas. Halamang gulay para sa pagkain tulad ng kamatis, talbos ng kamote at ampalaya. Kahalagahan ng mga produktong agrikultural. Pinagmumulan ng pagkain. Pinagmumulan ng kabuhayan. Nakapagbibigay ng hanap buhay sa komunidad. Nakapagpapaganda ng kapaligiran. Ang hardin ni Aling Rosa. Si Aling Rosa ay may maliit na hardin sa likod ng kanilang bahay. Araw-araw niyang dinidiligan ang kanyang mga tanim na kamatis, okra at talong. Kapag ito ay hinog na, ipinagbibili niya sa palengke. Dahil sa kanyang sipag, nakatutulong siya sa gastusin ng pamilya. Maraming tao sa kanilang lugar ang bumibili ng kanyang mga tanim. Ano ang mga tanim ni Aling Rosa? Ano ang ginagawa niya sa kanyang mga tanim? Paano siya nakatutulong sa kanyang pamilya? Anong ugali ni Aling Rosa ang dapat nating tularan? Ang produktong agrikultural ay mga bagay na nakukuha sa pagtatanim, paghahalaman at pag-aalaga ng hayop tulad ng palay, gulay, prutas at halamang gamot. Ang mga ito ay mahalaga dahil pinagmumula ng pagkain at kabuhayan. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi.
Gawin natin. Iguhit ang iba't ibang produktong agrikultural at isulat sa ibaba kung anong kahalagahan nito. Laging tandaan, ang produktong agrikultural ay mga bagay na nakukuha mula sa lupa o mga tanim tulad ng palay, gulay at prutas. Ang mga ito ay pinagmumula ng pagkain at kabuhayan ng mga tao. Ikaapat na araw, mga kilos lokomotor sa sektor ng agrikultura. Gayahin mo ang magsasaka. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag unat-unat. Magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas. Para sa araw ng bukas. Ano ang ginagawa ng mga magsasaka sa bukid? Anong mga galaw o kilos ang kanilang ginagawa? Ginagalaw ba nila ang kanilang katawan habang nagtatanim o nag-aani? Ano ang naging pakiramdam ninyo habang kayo ay kumikilos tulad ng magsasaka? Ang kilos locomotor ay mga galaw ng katawan na naglilipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa iba. Ang mga magsasaka at manggagawa sa agrikultura ay gumagamit ng iba't ibang kilos locomotor sa kanilang trabaho. Mga halimbawa ng kilos locomotor sa sektor ng agrikultura. Paglalakad, pagtakbo, pagtalon, pagyuko, pagbubuhat, at pagtutulak o paghila. Gawin ang mga sumusunod na kilos na aking babanggitin. Maglakad papunta sa bukid. Yumuko at magtanim ng palay. Buhatin ang sako ng ani. Tumalon sa putikan. Ang kilos locomotor ay mga galaw ng katawan na naglilipat sa tao sa ibang lugar. Mahalaga ito sa mga magsasaka at manggagawa dahil ito ang ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad, pagbubuhat at pagtatanim. Gawin natin, isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Laging tandaan, ang kilos locomotor ay mga galaw na naglilipat sa katawan mula sa isang lugar patungo sa iba. Ang paglalakad, pagyuko, pagtulak at pagbubuhat ay ilan sa mga mahalagang kilos sa agrikultura.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!